Ipinaliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi agad bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo kahit pa suspindihin na ang buwis na ipinapataw rito sa susunod na linggo. Ayon sa senador, bayad na ang excise tax ng mga kasalukuyang inventaryo ng langis, kaya dapat na lang bayaran ng gobyerno ang nasabing buwis sa mga old stock ng oil companies. Ang proposal ko sa executive, para maramdaman kaagad yung excise tax, i-refund nilang sa mga ng oil companies, i-refund sa oil companies yung mga nabayaran nilang excise tax. Kasi ang sistema natin, pagpasok ng langis, bayad ka kaagad ng excise tax. So marami dito sa old inventory niya, bayad na yung excise tax. So kahit na isuspend on April 13, kung ibebenta yung old inventory, hindi man natin mararamdaman yan. Dagdag pa ng chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Senate Protect Committee. Layon nitong matiyak na agad mararamdaman ng mga consumer ang bawas presyo sa langis. Iginiit ng senador na kung hindi ito aniya ang gagawin ng pamahalaan, ay maaaring maghintay pa ng halos 2 buwan ng mga Pilipino bago maramdaman ang oil price rollback. Or else mag-aantay pa tayo, I think another 20 days para maubos, 20 to 30 days para maubos yung inventaryo. Kung 50 days nga yung inventaryo ngayon, kung ang gasoline is 57 days, ang diesel is 47 days, iintayin natin 57 and 47 days para maramdaman natin yung pagbaba ng excise tax. Kasi ito yung inventaryo nandito na, nabayad na . So, ang proposal ko, i-refund na lang kasi the same rin . It's revenue loss. Either way, revenue loss yan sa gobyerno. Samantala, inihayag din ni Senator Gatchalian na nakipagpulong siya sa mga ekonomista ng Senado. Dito pinag-aaralan nila ang iba't ibang inflation scenarios kung mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. I met with the internal team namin to already start modeling 30 days, 60 days, 90 days, 120 days elevated inflation. So ang aming nakikita dito, pag humaba pa itong situation at tumaas ang inflation, kailangan mag-step in ang gobyerno pagdating sa pagbibigay ng subsidies sa pinakamahirap nating kababayan, kasama na rin dito transportation groups tsaka MSMEs. So yun ang pinag-aaralan namin ngayon. That's why minute ko na yung mga economists ng Senado para maumpisa na itong pag-aaral. Bukod dito, inumpisahan na rin nilang buuin ang draft ng Bayanihan 3 sakaling humaba pa ang sigalot sa gitnang silangan. More or less, depending sa scenario, more or less. Nakita namin at the low side, mga 98 billion. At the high side, about 406 billion. So more or less yan. Depende kung gaano kahaba, gaano kataas ang tataas ng presyo ng langis. Depending sa income class niya at depende rin, for example, kung minimum wage earner ka, doon sa report natin, na yung preliminary report, depende sa situation, pero between 1.5 to about 3,000, 4,000 pesos. Binigyang diin ni Senator Gatchalian na magiging prioridad sa ayuda ang mga vulnerable sectors gaya ng mga magsasaka, mangingisda, ang bottom 30% ng mahihirap at ang sektor ng transportasyon na nangangailangan ng karagdagang subsidiya. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon.